mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Mula roon, si Jesus ay nagpunta sa Capernaum sa Galilea at nagturo sa mga tao ng araw ng pamamahinga. Namangha sila sa kanyang pagtuturo sapagkat may kapangyarihan ang kanyang pananalita. May isang lalaki roon sa sinagoga na sinasapian ng masamang espiritu. Sumigaw ito ng malakas, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita, ikaw ang banal na mula sa Diyos." Subalit, sinaway siya ni Jesus. "Tumahimik ka. Lumabas ka sa taong iyan." At nang mailugmok ang lalaki sa kanilang kalagitnaan, lumabas ang demonyo sa kanya nang hindi siya sinasaktan. Namangha ang lahat ng nakasaksi kaya't nasabi nila sa isa't isa, "Ano ito? Makapangyarihan at mabisa ang kanyang salita. Nauutusan niyang lumayas ang masasamang espiritu at lumalayas naman sila." At kumalat ang balita tungkol kay Jesus sa buong lupaing iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw sa inyong lahat. Welcome po sa ating Gospel in a Nutshell. Mga kapatid, ang ating ebanghelyo ngayon ay isang magandang larawan ng buhay at misyon ni Jesus. Galing siya sa sinagoga kung saan siya ay nagturo ng may kapangyarihan, nagpalayas ng masamang espiritu. Pagkatapos nito, pumunta siya sa bahay ni Simon Pedro at doon naman ay hinarap ang isang mas personal at mas malapit na pangangailangan. Yung biyenan ni Pedro ay may mataas na lagnat. Lumapit kay Jesus at siya'y yumuko, hinawakan ang babae at agad itong gumaling. Pagkagaling niya, siya'y bumangon at naglingkod. Ang kwento ay hindi natapos doon. Nang lumubog ang araw, dinala sa kanya ang lahat ng mga may sakit. Ipinatong ni Jesus ang kanyang kamay sa kanila at pinagaling sila. Lumabas yung mga demonyo sa marami at sumigaw na siya ang anak ng Diyos. Ngunit pinatigil niya sila sapagkat hindi pa panahon upang lubos na maipahayag yung kanyang pagkakakilanlan. Kinabukasan, matapos ang mahabang araw na paglilingkod, umalis si Jesus at nagpunta sa isang ilang na lugar upang manalangin at makipag-isa sa Ama. Ngunit sinundan siya ng mga tao at gustong pigilan. Pigilan siyang umalis. Ang sagot niya, "Kailangan kong ipangaral din sa iba ang mabuting balita ng kaharian ng Diyos." Kailangan niyang pumunta sa iba pang bayan sapagkat ito yung dahilan, sabi niya, kung bakit ako isinugo. Mga kapatid, sa simpleng tagpong ito, makikita natin ang tatlong mahalagang mukha ng misyon ni Jesus. Ang pagpapagaling, ang pagpalaya, at ang pangangaral. Una, nakita natin ang pagpapagaling sa biyenan ni Pedro. Ang kilos na ito ay nagpapakita na ang misyon ni Jesus ay hindi lamang malawak at pangmaramihan, kundi personal at malapitan. Ang Diyos ay hindi lamang interesado sa ating mga kaluluwa sa kabuuan, kundi sa bawat sugat, sa bawat sakit at hirap na dinaranas natin. Siya ay Diyos na lumalapit, humahawak at nagpapagaling. Ikalawa, nakita natin na si Jesus ay nagpapalaya sa mga inaalipin ng kasamaan. Ang mga demonyo mismo ay nakakilala sa kanya, ngunit siya ay may kapangyarihang patahimikin at itaboy sila. Ang ebanghelyo ay paalala na ang presensya ng Diyos ay nagbibigay ng tunay na kalayaan. Ngunit napapansin din natin na kahit kinikilala siya ng mga demonyo, hindi niya pinahihintulutang sila ang magpahayag ng kanyang pagkakakilanlan. Sapagkat ang tunay na pagkilala sa Diyos ay hindi lamang nasa salita, kundi nasa pagsunod at pagbabagong loob. Ikatlo, nakita natin si Jesus na umalis upang ipagpatuloy ang pangangaral. Kahit gustong pigilan ng mga tao,
Sinabi niya na kailangang ipangaral din niya ang mabuting balita sa iba. Dito nakikita natin ang malawak na dimensyon ng misyon ng ating Panginoon. Ang kanyang pagmamahal ay hindi limitado sa isang lugar, sa isang bayan, o sa isang grupo lamang. Ang mabuting balita ay para sa lahat. Kung titingnan natin sa mas malalim na pagtingin, pinapakita ng ating Ebanghelyo ang tatlong aspeto ng ating sariling buhay bilang Kristiyano. Una, lahat tayo ay nangangailangan ng paggaling. Maraming sakit hindi lamang sa katawan kundi lalo na sa puso at kaluluwa. Sugat ng galit, pagkabigo, kasalanan o kawalan ng pag-asa. Kailangan nating lumapit kay Jesus at hayaang hawakan niya yung ating mga sugat. Tulad ng biyena ni Pedro, ang ating paggaling ay hindi nagtatapos sa sarili. Ito dapat magbunga ng paglilingkod. Kapag tayo gumaling, tayo ay tinatawagan upang bumangon at maglingkod sa iba. Ikalawa, lahat tayo ay tinatawag na lumaya. Maraming anyo ng pagkakaalipin sa ating panahon. Yung bisyo, yung takot, pagkakulong sa nakaraan, o labis na pagkakabit sa material na bagay. Ngunit si Jesus ang may kakayahang magpalaya. Ang kanyang salita at presensya ay may kapangyarihan upang putulin ang tanikala ng kasamaan. Ang tanong ay kung handa ba tayong hayaan siyang pumasok at maghari sa ating buhay. Ikatlo, ang ating misyon ay hindi natatapos sa ating sariling pamilya o komunidad lamang. Tulad ni Jesus, tinatawag tayong lumabas, magbahagi, at magdala ng mabuting balita sa iba. Hindi kasi sapat na panatilihin lamang natin yung pananampalataya sa loob ng ating tahanan o ng simbahan. Ang pananampalataya ay dapat maging apoy na nagliliyab sa ating mga salita at gawa sa gitna ng mundo. Kaya nga mga kapatid, ang kwento sa ating Ebanghelyo ay paalala rin na ang paglilingkod dapat balanse. Si Jesus, matapos ang mahabang araw na pagpapagaling at pangangaral, ay nagpunta sa ilang na lugar upang manalangin. Ang tunay na paglilingkod ay hindi makakaya kung walang ugat sa panalangin. Ang misyon ay nagsisimula at nagtatapos sa pakikipag-isa sa Ama. Kaya kung nais nating magpatuloy sa paglilingkod, kailangan din nating magkaroon ng panahon ng pananahimik at pananalangin. Ang Ebanghelyo ngayon, mga kapatid, ay paanyaya sa atin na maging kabahagi ng misyon ni Kristo. Ang magpagaling sa pamamagitan ng malasakit at pakikiramay. Ang magpalaya sa pamamagitan ng katotohanan at pag-ibig. At ang magdala ng mabuting balita saan man tayo naroroon. Magnilay po tayo. Sa ating buhay, tayo ba ay tunay na nagpapagaling at nagpapalaya sa iba? Sa pamamagitan ng ating salita at gawa? O tayo'y nananatiling nakatuon lamang sa ating sarili at nakakalimutang tayo rin ay isinugo upang magdala ng mabuting balita? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, salamat sa iyong salita at presensya na nagpapagaling at nagpapalaya. Tingnan mo kaming maging kasangkapan. Tulungan mo kami upang ang iyong pagmamahal sa aming pamilya, kaibigan at komunidad ay aming maibahagi. Turuan mo kaming balansehin ang paglilingkod at panalangin upang sa lahat ng aming ginagawa ay makita ng iba ang iyong liwanag. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.